So ito, kasama doon sa project ng DPWS na nagbigay. Kaya lang ang problema, putol-putol. Walang diretso. Tinanong ko na yan eh, bakit di dire-diretso? Sabi na, pag dire-diretso, sa'yo lang mapupunta lahat yung pondo. Magagalit yung ibang distrito. O magagalit yung ibang bayan. Eh bakit ko lang? Sana, huwag nyo nyo ano yun. Ang ano ko, sabi namin, pwede nyo confine sa isang area muna. Na ito yung intervention, ito yung ginawa, ito yung pumping. Kasi ang problema rito, ang kailangan, pagpasok ng high tide, mataas na yung revetment mo, di ba? Maririnig ka mo. Ngayon, sa problema, pag umulan, so tinaas mo yung revetment, paano lalabas yung tubig naman galing doon sa ulan, papunta rito sa ilog. Yun yun. So dalawa yung solusyon. O ngayon, hindi naman kaya ano yung kagad, sarado. Sabi ko, ang namin dito, sabi ko kay engineer, gumawa ka ng anticipation, na sabihin mo, ito yung intervention. In spite of the money na binaba, na ngayon ay lumalabas ng bill. Ito yung ginawa, umarkahan mo lahat. Kung makita mo, putol-putol. Kaya hindi na contain yung baha kasi putol-putol. Si Mayor Agay, si Congresswoman Agay nga, testing nga, hindi pa pinag-uusapan itong baha na to. Hindi pa pinag-uusapan. Nagkita sila ng speaker. Sabi ni Martin. JJ Suarez. JJ Suarez. Kinalabit ako eh. Kasi nag-host si Lorna, magkakatabi kami, JJ Suarez, Don Gonzales, at suppose, dumating si speaker. Ginanon ako. Sabi na, galing anak mo. Bakit? Tapang. Bakit? Sipin mo, niyupahit na congresswoman. Kinausap si speaker. Alam mo, sabi ni Agay? Tinanong siya, ano yung problema sa Bulacan? Eh, ano po yun? Of course, flooding. Eh, bakit gano'n? Bugal-bugal po yun. Putol-putol. Alam mo, Mr. Speaker, sabi niya, I don't mind na yung lahat ng pondo namin in my district, bigyan natin kay Congressman Agay. Hindi, Congressman Danny Domingo. Tapusin ang distrito niya at pagkatapos ng distrito niya, saka na lang kami. Kaya nagulat si JJ Suarez. I really don't mind. Kasi nga, putol-putol yung programa. Putol-putol yung intervention. Kaya walang ma-perfect eh. Kaya yun paano yun, Mayor? Kasi tulad yan, bilangin nyo, simula kay Dan. Kaya siguro nag-number 1 doon sa flood control project. Hindi naman pa nag-ano kasi kailan na sila nag-usap yung ano, yung take over lang na eh. Ang sinasabi na, I don't mind. Kasi sa totoo lang, doon sa district, ang flood-prone area, kaming dalawa. District 1 and District 5. Siyempre, kasama rin yung district ko ni kasi impulso niya, si Tina. Pero kami yung nasa gilid ng Bukawi, Bulacan-Bulacan, kadugtong ng Bukawi, kadugtong ng Balagtas, kadugtong ng Ibugto. Ano ang problema? Tumaas yung tubig eh. Yung water level, yung ocean level, tumaas na 2.5 meter. Bumaba yung lupa ng kalahati. So 9 meter. Yung 9 meters na yun, that's 9 feet. 5. 3 pies sa 1 metro. So, imagine mo yung 6-footer. 9-footer to. Kulang pa ng 3. So, ito yung pag nag-high tide, papasok yung tubig. Noong araw, yung tulay natin dito, hindi naman inaabot yan. Pag high tide dito, pag nakita mo yung tulay natin, nakadikit na halos yung tubig. So, ito ngayon yung tide water na pumapasok. Kaya sinabi, pag nag-high tide, maba. Ang magiging problema, pag biglang ngayong umulan ng sunod-sunod, so ito yung galing naman doon sa itaas. Ang galing to, galing na Sierra Madre. Bababaya sa Bulacan, bababaya sa Pampanga. Kasi yung Bulacan, sa Pampanga, ito yung pinakamababa. Hindi, mataas ang Sierra Madre, mataas ang Sagaray, mataas ang San Luis del Monte. Pagka makita mo yung flood map, makikita mo na yung orange na kulay na nasa baba, ito yung diba. Ito kami, itong Bulacan sa ito. So we have to contend with that. So itong solusyon na to, yung pondo ng Pilipinas ay hindi kaya. Ang tanong na lang ngayon, dapat ito mas nagastos in terms of priority. Ano ba yung pinaka-effective way?